check. Okay, thank you very much. At kagaya ho, nung in-announce ho natin kanina, ay sa August 31, and then every other month natin gagawin ho yan. We will have a Q&A Sunday School, a whole Sunday School dedicated to answering your questions. Ano? So kung meron kayong mga questions throughout the 2 months, pwede nyong ihulog sa ating mga question boxes or magdededicate siguro tayo ng particular na messenger account or whatnot para tanggapin yung mga questions and then i-curate natin yun. And then meron ding opportunity din magtanong ng live dito ho. So medyo mas priority yung nasa live na mga nandito ho sa church. And then also we will lay down rules patungkol sa as if I remember correctly, isa ho sa mga pinag-usapan ay kung meron mang follow-up question hanggang isa lang para patuloy na makapagbigay ng panahon sa iba na merong mga katanungan. Okay. So muli, kung sana hindi nyo maging goal na magtatanong ako ng bagay na hindi kayang sagutin ni Brother Paul, mabilis lang ho yun at napakadali lang ho noon sapagkat maraming hindi alam si Brother Paul. Nevertheless, kung ang talagang goal natin is to pareho kapwa tayo matuto pa sa salita ng Panginoon, and that is our goal. Tayo ho muna ay manalangin sa ating pagsisimula. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, purihin ka. Salamat, Panginoon. Tunay na kamangha-mangha ang iyong mga biyaya sa amin. And as we have sang the song, you're my friend and you are our brother even though you are a king. Anong pribilehiyo na meron kami, na kami ay iyong minahal, kami ay iyong mga inampon sa iyong pamilya, kami ay iyong mga anak at pwede kaming tumawag sa iyo bilang aming Ama. Kung kaya't ngayong umaga, O Diyos, aming Ama, amin pong hinihiling, nagabayan mo kami, tulungan mo kami, O Diyos. Alam mo po ang bawat mga kabigatan, alam mo po, Panginoon, ang mga problema, at bawat kalagayan, O Diyos. At nawa, ang gamitin mo, Panginoon, ang aming mga pag-aaral, pangangaral, maging ang fellowship ng mga mananampalataya na magkakasama upang patuloy na makapagministeryo sa isa't isa. Lord, alam mo po ang sitwasyon, particularly ng Mamaril family, ng tatay ni Brother Chris na naka-confine at maging ang kanilang dalawang anak ngayon na naka-confine din, O Diyos. Ikaw po daw ang mahabag. Tulungan mo po sila. At iba pong mga kapatiran namin, Panginoon, na may mga medical issues, Panginoon. Hindi lamang iyon, iba pang mga suliranin. O Diyos, ikaw po nawa ang patuloy na mahabag at kumabay at magpala at ganapin mo ang iyong kalooban. Lahat ng ito, Panginoon, maging aming pag-aaral ngayong umaga, hinihiling namin na pagpalain mo. Tulungan mo kami, O Diyos, bigyan mo kami ng mga mata na nakakakita upang makita namin ang mga dakilang bagay mula sa iyong mga salita. Lahat ng ito, O Diyos, ay mauwi sa iyong kapurihan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tumuha ko tayo sa ating pagre-review. Let us again recite ang 10 Commandments. If you can do so without looking, magiging maganda ho yun. Commandment number 1, thou shalt have no other gods before me. Number 2, thou shalt not make unto thee any graven image. Number 3, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Commandment number 4, remember the Sabbath to keep it holy. Number 5, honor thy father and thy mother. Number 6, thou shalt not kill or murder. Number 7, thou shalt not commit adultery. Number 8, thou shalt not steal. Then number 9, tinapos natin last Sunday, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. And commandment number 10, sisimulan ho natin ngayong umaga, thou shalt not covet. Thou shalt not covet. So magkaroon lang ho tayo ng konting review sa ating pagtatapos noong nakaraan sa thou shalt not bear false witness, or modernly known as thou shalt not lie. Huwag kang magsisinungaling. What God explicitly condemns in the 9th commandment is a false witness or an individual who provides untrue testimony against anyone charged with a crime. So yun yung pinaka-context muli ng 9th commandment. Nasa hukuman at merong tatayong tetestigo, pero ang sasabihin niya ay mga hindi totoo para madiin yung falsely accused. So wag gagawin yun. The essence of the 9th commandment, pero yung pinaka-essence ito is that God bans every kind of falsehood because God is the God of truth. Our Father is the Father of truth. The Lord Jesus Christ is the way, the truth, and the Holy Spirit is the Spirit of truth. We serve the triune God of truth. Therefore, God hates all kinds of falsehood. Ayaw niya ng anuman na kasinungalingan.
So narito ang katotohanan, our words can be powerful for good or for bad. Yung ating salita ay pwedeng maging, ito'y makapangyarihan. So Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. And lalo na kapag in-apply ito sa context sa korte, depende sa bibigay na testimony ng saksi ang mangyayari doon sa nasasakdal. And anong grabing kasamaan kapag inosente yung nasasakdal, pero but because of a false testimony, ay buti sana kung makulong lang, pero kung mahatulan ng kamatayan, lalo na nung panahon na yon, ay even in the smallest things, ay pwedeng patawan ng napakagrabing parusa. Sinabi sa James chapter 3 verses 5 to 10 na ang dila ay napakaliit pero pwedeng magsimula ng napakalaking sunog. Ang dila ay napakaliit pero pwedeng dungisan ng buong katawan. Ang dila ay napakaliit pero ito'y puno ng evil and very hard to tame. Napakahirap paamuin. At even the very best at maaaring tayo mismo, baka akala natin sa ating sarili ay maingat na tayo, we exercise tactfulness pagdating sa pagsasalita, but every now and then, kung magiging honest tayo, ay nagkakamali tayo sa tono ng pagsasalita o sa salitang ginagamit and so on. So muli, ay nawa tulungan tayo ng Panginoon na maging mapagbantay sa ating mga dila, lalo na kung ang lalabas dito ay hindi totoo. And kung yung naalala ho, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi natin na-include sa lesson ho natin sa pagkatahaba ng haba, isa sa mga very good barometer kung ano ang laman ng puso ng tao ay ang ano. Anong sabi ni Jesus? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Gusto mong malaman ang laman ng puso ng tao? Pakinggan mo siya. Yes, alam natin na pwedeng dayain. Yes, alam natin na pwedeng pag Sunday ay nagsiswitch sa Christian talk and then Monday to Saturday ay iba na ang uri ng pagsasalita. Nevertheless, generally speaking, when you listen to a person, ano yung mga madalas na lumalabas sa kanyang bibig? At bilang pastor, isa ho yun sa gawain ko, isa yun sinoobserbahan ko kapag nakikipag-usap ako sa mga kapatiran, ano ang lumalabas sa bibig? Kumbaga, may flavor ba ng ebanghelyo? May tono ba ng Christianity? Or kapag pinakikinggan ko puro parang yung nasa mundo lang ang kausap at puro patungkol lang sa mundo ang mga lumalabas sa bibig at concerns at ang mga pananaw sa buhay. So again, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Point a single lying, proud, and gossiping tongue can damage and greatly destroy many things, and yes, even churches. Konting kasinungalingan, kayabangan, kachismisan o pagchichismis ay pwedeng sumira sa maraming mga bagay, and maging sa loob ng church. One of the means the mouth is used in a sinful way, isa sa mga madalas na nagiging paraan na nagagamit ang dila o ang bibig sa hindi tamang paraan at nakakapagsaysay ng kasinungalingan, whether i-understate or i-overstate ang mga bagay-bagay, ay sa pamamagitan ng chismis. Napakadalang na maging accurate ang information. At kahit sabihin natin accurate pa ang information, mamaya makikita natin, isa sa mga konsiderasyon ay yung intent. Anong intention mo? Say, totoo yung sinasabi mo, pero anong intention mo? Bakit mo ito sinasabi? Sabi 2 Corinthians 12:20, for I fear that perhaps when I come, I may find you not as I wish, and that you may find me not as you wish, that perhaps there may be quarreling, jealousy, anger, hostility, gossip, conceit, and disorder. Baka pag dumating ako dyan sa church sa Corinth, ito yung masumpungan ko, sabi ni Pablo. Merong quarreling, away-away, selosan, galit, at talagang hostility, slander, nagsisiraan, nagchichismisan, at dayaan, at disorder sa loob ng church. So,
nakakalungkot kapag sa loob ng isang iglesia ng Panginoon ay naroon ang mga bagay na ito. Sabi ni Phil Ryken, most gossips contain a fair amount of misinformation. Madalas daw sa chismis, yes, maaaring merong totoo, pero madalas nahahaluan nito ng misinformation. Kung hindi man na-understate nga, ay na-overstate or na-exaggerate ang ilang mga bagay-bagay. People who gossip trade in hearsay, rumor, innuendo, and other notoriously unreliable forms of communication. Madalas, yung dinig-dinig, narinig ko, ito yung sinabi sa akin, ito yung tingin ko, ambiguity, malabo, and other notoriously unreliable forms of communication. Gossip differs from simply sharing information in two key ways. Yes, there are times. For example, nag-message sa akin ang Mamaril family. Kinuwento ko kay Sister Jonah. Nag-share ako ng information sa kanya. Okay? So, there are times na talagang mag-share ka ng information para ipag-pray. Pero ang gossip ay merong dalawang madalas na ingredient o katangian na nagse-set apart dito. Number one ay intent. Ito yung sinasabi ko kanina. Yung sinasabi natin ay maaaring factual, pero ano ang intensyon? At minsan lumalabas sa tono ng ating pananalita kung ano ang intensyon. Bakit natin sineshare? For example, bumili ng bagong kotse. For example lang, bumili ng bagong kotse, si ganito. Ay, nako, yung kapitbahay natin. Bumili ng bagong kotse. Totoo ba? Totoo. Pero yung intensyon, ayan. So, kailangan ho natin nabantayan. People who gossip usually aim to boost their own image by putting others down and acting like they know everything. So, madalas ay nangyayari ay ibinababa yung pinagchichismisan. At ang nangyayari ay naitataas ang sarili. Number two, the type of information. Anong klaseng information? People who gossip talk about the mistakes and shortcomings of others, and they disclose possibly embarrassing or shameful aspects of others' lives without their awareness or permission. I-couple mo yun, isama mo yun sa intensyon, at madalas ang pinag-uusapan ay mga negatibong bagay. Madalas, yun ang binibigyan ng pansin. So, anong uri ng information? Anong intent in sharing that information? At napakahusay na ito'y paalala para ating mabantayan. Yung bang dila ko ay naninismis na. Muli nga ho, sabi nga na, hindi lang babae, kundi may mga lalaki ding chismoso. Hoy, alam mo ba pare? Ayan na. At labas na ang mga impormasyon. Some take pride in being frank. The ninth commandment and love. Again, anong kabaligtaran ng thou shalt not lie? Ano yung positive? Thou shalt tell the truth. Ayan. At meron mga tao, ako naman, Brother Paul, si totoo ako basta totoo, sasabihin ko. Wala akong pakialam. Yun yung mahirap minsan kung wala kang pakialam. Basta totoo. Well, ito ba ipapasa sa salita ng Panginoon? Yes, kailangan totoo, pero may bilin ng salita ng Diyos sa atin. Ang pagsasabi ng totoo ay hindi lisensya naman para ito ay mag-disregard o mag-disregard tayo sa iba. Proverbs 29:11, a fool uttereth all his mind. Yung bang sinasabi mo lahat ng laman ng isip mo. You will be categorized as a fool. But a wise man keepeth it till afterwards. Kinikim-kim, pinagbubulayan, pinag-iisipan. Sabi nga rin ng Proverbs, hindi ko maalala kung saan eksakto, yung nagsasalita agad nang hindi napapakinggan yung buong bagay ay mangmang. At minsan ang pastor ay may panganib na malagay sa bagay na yan. Dahil minsan may lalapit kay Brother Paul at may sasabihin kay Brother Paul. At may tendency, kung hindi magiging maingat, ay anong mangyari? Magre-react agad. Na hindi pa napapakinggan yung kabuuan or lalo na yung kabilang side. Mga kapatid, napakahalaga nito lalo na sa problemang mag-asawa. Naikwento ko na ho sa inyo, may kausap akong mag-asawa, yung mister, sasabihin lahat ng problema ni Mrs.
at yung Mrs. sasabihin ng lahat ng problema ni Mister. Sabi ko sa kanila, okay, stop na. Ngayon naman ho, kuya, sabihin mo naman yung mga alam mong problema mo. And ate, sabihin mo naman yung mga alam mong problema mo. Kasi ang husay niyong sabihin ang problema ng isa't isa. Ayan. At madalas bulag, as Matthew 7 said, madalas bulag tayo sa malalaking bagay sa ating sariling buhay. So again, that's a different tangent na ng ating pag-uusap. We must learn to exercise tactfulness and wisdom even when we are speaking the truth, that it may be well received and a help to the hearers. Again, hindi lang basta katotohanan, kung hindi, sino ba yung nag-example minsan, katotohanan man, ibalot mo sa dyaryo, baka mabagkamalang tinapa. Pero pag binalot mo ng maayos, baka masaya pa siya pag tinanggap niya. Proverbs 15:23, to make an apt answer is a joy to a man, and a word in season how good it is. Yung tamang sagot, napakalaking kagalakan. Hindi lang yung tamang sagot, a word in what? In season. Sa tamang panahon. Para bang, ang init-init, tinik na tinik ang araw, bibigyan mo ng kape. Kung binigyan mo ng tubig na malamig. Woo! In season. So again, nawa, bigyan tayo ng Diyos ng wisdom sa bagay ho na yan. White lies, dito tayo natapos last Sunday. What is a white lie? Let me just borrow yung sinabi na definition, John MacArthur. It is any lie or untruth due to mitigating or justifying circumstances. Mayroong mga dahilan. Ano mang kasinungalingan, pero meron silang dahilan na sasabihin, or mayroon mang honorable intentions or limited scope. Wala namang madadamage, wala namang masasaktan, ay ikinukonsider as negligible or hindi na dapat pansinin. Hindi, okay lang yan. Yung iba, ginajustify pa na dapat lang. Ayan. Truth, hindi ito madali na paksa. Lalo na sapagkat sa Biblia ay may mga tagpo na kung saan seemingly ang deception ay acceptable. Tignan natin yung 3 na halimbawa, at actually, kung di ako nagkakamaling tanda, merong writer na naglista ng 11 halimbawa sa Bible, 12 halimbawa sa Bible, na it's either talagang nandaya, nagsinungaling, or nagbigay pa siya ng halimbawa, may gera. May gera. Dadayain mo yung kalaban mo para manalo ka. May gera eh. Hindi mo naman sasabihin na, oy, 1,000 kami. Yung kalaban mo, 2,000. Di syempre, 5,000 kami. Kung pwede lang, umatras na sila. So on and so forth. So, sample, the Hebrew midwives, Rahab, and then si Michal na asawa ni David, para protektahan si David ay niloko si Saul. Now, ito yung mahalaga. All these examples involve serious situations, even life or death situations. Okay? Marami sa Bible, for example, wartime, may gera, or kagaya dito sa 3 ito, ay merong life or death situations. Note, very few of us, if ever, will be faced with a circumstance in which telling the truth might put someone else's life at risk. Napakadalang noon. Okay? So, kung sakali man that you will be convinced na merong mga panahon na pwede at dapat gumamit ng tinatawag na white lie, ang meron tayong example sa Bible ay very serious life and death situations. Okay? So, hindi ito para lang hindi ka mabawasan ng baon o para lang hindi ka bumagsak sa exam, ay magsisinungaling ka. Serious consideration, lying is never commanded nor commended in the Bible. Hindi kagaya ng pagpatay. Yes, malinaw, thou shalt not commit murder, pero may mga utos ang Diyos na dapat patayin. For example, capital punishment. Yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa ulumang tipan, ay dapat patayin. Okay, so may mga panahon na inuutos ng Panginoon, and actually, meron pang theologian na nagsabi, that's not murder kasi it is lawful. Murder is killing unlawfully. And pagpatay sa sumasamba, it's lawful.
So, hindi pa rin kinukonsider. Nevertheless, ang punto ito, walang kailanmang panahon sa Bible na inutos o pinuri ang pagsisinungaling. Even sa case ni Rahab, yung kanyang ginawa na pagtatago dun sa mga spies ay kinumend sa Hebrews chapter 11, kinumend sa book of Exodus, pero never na yung kanyang pagsisinungaling ay pinuri. So yes, a white lie is still a sin. Ako ay kumbinsido pa rin sa bagay na yon. Nevertheless, merong mga time, for example, may mga sitwasyon, actually naging fellowship, naging usapan, so baka half a year ago or 7 months ago, naging usapan ng ilang mga kapatiran nandito sa church, paano, Brother Paul, pag gera? Tapos, dinadaya mo, merong misinformation, may sadyang panluloko na ginagawa para yung kaaway doon pumunta sa kabila at malusob yung, nakuha niyo yun? So, pandaraya yun. Ano ba yun? Okay ba yun? And so on and so forth. So muli, yun yung ilan sa mga napaka-grabing sitwasyon na sinasabi ho natin dito, na maaaring mag-play yung sinasabing hierarchy ng ethics. Pero ang general rule, a lie, anuman kulay, ito ay kasalanan pa rin at never kinumend o inutos sa salita ng Diyos. So dako ho tayo ngayon dito sa ika-10 utos. Kung nakikita niyo yung picture, merong isang isda na nakatingin sa kanyang kapwa isda. Ang problema, yung kalibilang isda ay maraming mga bagay-bagay doon sa kanyang fish bowl. Hindi fish ball, fish bowl. Thou shalt not covet. At para simulan ho natin yung ating lesson about the 10th commandment, that thou shalt not covet, or wag kang mag-iimbot, basahin natin ang Luke chapter 12 verse 16. Luke chapter 12 verse 16, ito ay isang talinhaga na binigay ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin natin. At sinalaysay niya sa kanila ang isang talinhaga. Namumunga ng sagana ang lupain ng isang taong mayaman. So mayaman na siya, yayaman pa. Kasi sagana yung kanyang ani. Napag-isip-isip niya sa sarili, ano ngayon ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga inani. Ano? Ang gandang problema nun, ano? Para bang sobrang dami ng pera, saan ko ilalagay? Ano sabi niya? Verse 18, sabi niya, ito ang gagawin ko, gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko iimbakin ang aking mga ani at ari-arian. Okay, so mayroon na siyang plano, nagawa niya ng solusyon yung problema. Pagdating sa verse 19, kinausap niya yung sarili niya, nagkaroon siya ng sariling pagpaplano. At sasabihin ko sa aking sarili, marami ka ng ari-ariang nakaimbak para sa maraming taon. Ito yung plano niya for the rest of his life. Magpahinga ka, kumain ka, uminom, at magpakasaya. Sounds like a plan. Ano? Ito yung pinaglalawayan ng marami, kaya maraming gustong ma-jackpotan ng loto. Meron ka ng, let's say, 70 million pesos. Yun na yung plano. Kumain ka, magpahinga ka, uminom ka, at magpakasaya. Now, verse 20. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, or sa ibang translation, mangmang, fool. Bakit? Sa gabing ito ay babawiin sa iyo ang iyong buhay. Ang dami mong plano, ha? Pero mamayang gabi, mamamatay ka na. Kanino ngayon mapupunta ang iyong mga inihanda? Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, ngunit hindi mayaman sa harap ng Diyos. Ayan. Now, Brother Paul, bakit natin sinimulan? This is parable known as the parable of the rich fool, na mismo ang Diyos ang nagsabi sa kanya, mayaman siya, and tinawag siya ng Diyos, thou fool. Pero bakit tayo nagsimula dito? Kasi tandaan niyo, ang parables ay madalas meron lamang one main point. At madalas sa mga parables ni Kristo, it's either before the parable or after the parable ay nahandoon yung clue kung ano yung main point. Okay?
para hindi tayo maligaw na interpretation dun sa talinhaga. Nagsimula tayo sa verse 16. Actually, kung magbaback up lang tayo ng kaunti, sa verse 13, may pinanggalingan. Ano ba yung nangyari? Bakit sinaysay ni Jesus yung talinhaga na yon? Verse 13, isa sa mga tao ang nagsabi kay Jesus. By the way, bago natin basahin, anong setting niyan? Si Jesus ay nagtuturo sa karamihan. Libo-libong tao ang nakasunod sa ating Panginoong Jesucristo, nagtuturo siya patungkol sa kaharian ng Diyos. Okay? So habang si Jesus ay nagtuturo patungkol sa kaharian ng Diyos, isa sa mga tao ang nagsabi kay Jesus, Guro, sabihin mo sa aking kapatid na bahagian ako ng mana. So sana makita niyo ho, si Jesus ay nagtuturo patungkol sa mga makalangit na bagay, pero ang taong ito ay wala siyang ibang interes kung hindi material na bagay. At gusto niya pang gamitin si Jesus kasi si Jesus ay sikat na. Si Jesus ay kilala ng tagapagturo, libo-libo na yung sumusunod kay Kristo. At gusto niyang gamitin malamang itong anong tawag dito, may salita na itong celebrity status ni Jesus para kumbaga mapilipit yung kamay ng kapatid niya. Para yung mana ay makakuha pa siya. Kausapin mo ang aking kapatid o sabihin mo sa aking kapatid na bahagian ako ng mana. Verse 14, ngunit sumagot si Jesus dun sa lalaki. Lalaki, sino ang nagtalaga sa akin na maging hukom at o tagapaghati ng mana ninyo? Short answer, hindi ko gawain yan. Hindi ako nandito para dyan. Verse 15, at sinabi niya sa kanila, okay? So, kinausap niya yung lalaki na nagsabing, Lord, kausapin mo yung kapatid ko para hatian ako ng mana. Sabi niya, hindi ako yan, sino talaga sa akin na para gawin yan. Merong korte na pwedeng dapat mag-ayos niyan. And then, kinausap niya yung karamihan ng mga tao. Sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo. Medyo ako siguro napindot ko dito. Sorry po. Mag-ingat kayo sa kasakiman. Bantayan ninyo ang inyong sarili. Naangat. Mag-ingat kayo at bantayan ninyo ang inyong sarili sa lahat ng kasakiman. Yan. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. So isa pala sa larawan ng kasakiman or ng covetousness, well, sa English ang translation na ito. And he said, take heed, magbantay kayo, and beware, mag-ingat kayo of covetousness. Magbantay kayo at mag-ingat kayo laban sa kasakiman, laban sa covetousness. Bakit? For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Ibig sabihin, kapag ang buhay mo, ang panukat mo ng buhay ay patungkol lang at nakabase lang sa mga material na bagay na yung tinatangkilik, you are in this sin. So ang sin ng materialism ay napapailalim sa covetousness. So one of the main objectives of the parable is to win us, hindi yung win na manalo, para awatin tayo. Parang yung mga bata inaawat sa tsupon. Okay? To win us from a life of stuff. More things, more of the bigger, newer, better, fancier. At maraming mga tao, yun ang buhay. More. Give me more. Mas bago, mas maganda, mas malaki, mas masarap. Lahat ng bagay sa buhay na ito. Sabi nga ni Mark Buchanan, kung hindi nagkakamali, isa siyang pastor pero naging honest siya. Sabi niya, I belong to the cult of the next thing. It's dangerously easy to get enlisted. The cult of the next thing is consumerism cast in religious terms. It has its own litany of sacred words. More, you deserve it. New, faster, cleaner, brighter. It has its own deep-rooted liturgy.
Charge it, instant credit, no down payment, deferred payment, no interest for 3 months. Naging alipin daw siya. At talagang, sige, go, go, go! Bagong iPhone, sige! Bagong kotse, sige! Bagong ganito, sige! I want the next thing, the newer things, the better things. Yun yung naging buhay niya. It will serve us, itong parable ng rich fool, lalo na ng ika-10 utos, will serve us to recite the words, o itong sinabi ng ating Panginoong Jesus do sa rich fool, ay magtutulong sa atin para, o kumbaga, ay magising tayo sa katotohanan. Anong sabi ni Jesus? Anong sabi ng Diyos doon sa mayaman? But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee, then whose shall those things be which thou hast provided? You have all these things, pero mamamatay ka rin. Kanino maiiwan? So muli, ay napakagandang paalala nito. Point, we can now appreciate more the 10th commandment. Hopefully, itong parable na ito, oo nga, kailangan talaga natin ang ika-10 utos. At madalas, ang ika-10 utos, maaaring, yung huwag kang papatay, mahalaga yun eh. Huwag kang mangangalo niya, mahalaga yun eh. Pero ang ika-10 utos ay isang utos na madalas binabaliwala ng marami. Parang yung sign sa kalsada, accident-prone area, slow down. At maraming driver ang hindi pinapansin yun. Pero at sabi nga ho ng isang theologian, ang 10th commandment o ang kasalanan ng covetousness ay isang kasalanan na nagiging pundasyon ng maraming mga kasalanan. Nagbigay siya halimbawa, adultery. Saan nagsimula ang adultery? Ginusto mo muna. So ang adultery, bago gawin, nagsimula muna sa covetousness. Stealing. Bakit mo nanakawin? Bakit gusto mo maging sayo yung hindi sayo? Nagsisimula sa covetousness. Kaya sabi nung isang theologian, napakahalagang pansinin natin na maraming kasalanan. At sabi niya nga, actually, 1 to 9 commandments ay marami nag-uugat madalas sa paglabag sa ika-10 utos. So it helps us to avoid being a fool. It helps us to be wise and not live a life of covetousness. So basahin natin muli ang ika-10 utos. Exodus 20 verse 17 sa ESV. You shall not covet. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's. Now, isang malaking question, kung kagaya ko kayo, lalo na noong ako ay batang mananampalataya, alam ko yung 10th commandment, thou shalt not covet, pero hindi ko siya kayang i-define. Ano ba yun? Ano ba yung covetousness? Well, covetousness is characterized by a strong desire to acquire what is not in one's possession, control, access, use, or authority. Merong matinding pagnanasa na makuha na gawin mo sa'yo yung isang bagay na hindi sa'yo. Ayan. Now, alam ko ho, kung kagaya ko kayo, na maaari na, Brother Paul, nakita ko yung kotse sa TV, may patalastas. Burn your dreams, build your dreams, ang sabi. Yung kotse, mukhang napakaganda. Talagang gustong-gusto ko at nagsusumikap ako na gusto kong mabili yung kotse. Mali ba yun? Mali ba na nangangarap ako na nag-iipon ako, nagsusumikap ako para mabili yung kotse na yun, yung bahay na yun? Well, tingnan pa natin, mas malalim pang definition ng covetousness. Sabi ni Phil Ryken, to covet is to crave, to yearn for, or to hanker after something that belongs to someone else. We covet whenever we set our hearts on anything that is not rightfully ours. Isa ito sa magdi-differentiate dun sa may pangarap ka lang. Now,
Kung ang pangarap mo ay puro material na bagay at nakapako ka doon, kagaya nakita natin sa parable of the rich fool, about material things lang, nahandun ka pa rin sa umbrella ng covetousness. Pero primarily, itong sa Ten Commandment, at tinitingnan natin, ay yung pagnanasa sa mga bagay-bagay, matinding pagnanasa at kagustuhang makuha mo ang mga bagay na hindi marapat na para sa iyo. Yan, hindi dapat. Hindi dapat na maging sayo yung bahay ng kapitbahay mo. Hindi marapat na gustuhin mong, again, tignan pa natin, John Piper, sabi niya, i-define pa natin para mas maunawaan, ano ba to? Meron lang ba akong talagang pangarap at desire or covetousness ba ito? Sabi ni John Piper, covetousness is desiring something so much that you lose contentment in God. At isa ito sa definition na i-expound pa natin sa susunod nating lesson next Sunday. Yung covetousness is desiring something so much that you lose your contentment in God. Nawawala yung pagiging kontento mo sa Diyos at sa mga binibigay ng Diyos sa iyo at nahandun yung matinding desire mo sa mga ibang bagay. Covetousness is a strong excessive desire for something, particularly possessions or wealth that belong to another person. Ito ay pagmamayari o bagay ng ibang tao. Pero nahandun yung matinding desire mo na gusto mo maging sayo. Sabi ni John Mackay, it's a consuming desire to possess in a wrong way something belonging to another. Ayan, medyo mas naunawaan natin. Meron kang matinding desire na maging sayo yung hindi naman dapat sa'yo. Example, your neighbor's wife. Asawa niya yun eh. Ba't mo gugustuhin na maging sa'yo yung asawa ng iba? Kotse niya yun eh. Sana makuha niyo ho. Hindi mo ginugustong maging kotse mo yung nahandun sa kasa, sa dealership. Ang gusto mong makuha ay yung kotse niya. Anong pwede kong gawin para maging akin yung kotse na yun? Anong pwede kong gawin para maging akin yung asawa niya? Ayan. Sana nakikita niyo anong kulay, anong pagkakaiba nitong covetousness sa talagang meron ka lang pangarap. Hindi ka lang basta nangangarap magkaasawa. Masama bang mangarap magkaasawa? Hindi. Pero kung pinapangarap mo yung asawa ng iba, note, one of the key components of the sin of covetousness is a strong, consuming, and intense desire. Nahandun lagi yung strong. It is consuming you. And nandun yung intense, napakatindi nitong desire na ito. Let me just read. Sabi ni not all desire is sinful. Kulang ng word na all yan. Not all desire is sinful. Hindi lahat ng desire, sabi ko nga, nakita mong dumaan yung kotse, nagandahan ka, gusto ko nun. Hindi yun sinful, hindi yung covetousness. Nagda-drive ka, naglalakad ka, may nakita kang bahay, parang gusto ko rin ng sariling bahay na kagaya nun. Not really sinful. So not all desire is sinful, pero let us be helped by sinabi nitong si Phil Ryken. Not all desires are selfish. Of course, God made us to be creatures of desire. Our desire for food reminds us to eat. Our desire to do something useful motivates us to work. Excuse me. Our desire for friendship draws us into community. Our desire for intimacy, including sexual intimacy, may drive us to get married. We have many healthy desires. Okay? Merong mga healthy desires, including the deepest of all desires, which is to know God. But like everything else about us, our desires can be and are corrupted by sin. Okay? May desire kang mag-asawa, may desire kang magkaroon ng intimate relationship sa opposite sex, nothing really wrong. Pero kung pinagnanasaan mo na siya,
na hindi mo siya asawa, doon nagkakaroon ng problema. So para matulungan tayo, 4 evaluations of the heart. Karoon tayo ng kumbaga diagnosis. Paano maida-diagnose kung ito ba ay healthy desire sa corrupted desire or covetousness. And again, credit to whom credit is due. It is an article. Itong 4 na ito ay galing sa article by Melissa Kruger. Sabi niya, first of all, we can know we are coveting when the object of our desire is wrong. Yung object ng ating desire ay mali, hindi tama, hindi nakakaluwalhati sa Diyos. Magiging kasalanan sa Diyos na maging sayo. Bigay tayo halimbawa, Kristiyano ka. Masama bang mag-desire na magkaroon ng asawa? Hindi. Pero narito ang isang dalaga. Dalaga, Brother Paul, walang asawa. Pero itong problema, hindi Kristiyano. Dinidesire mo ang isang bagay na hindi dapat, hindi tama, hindi wasto at hindi makadiyos na maging sa atin. So first of all, we can know that we are coveting when the object of our desire is wrong. When we crave something that clearly contradicts God's word, it means our desire is just plain covetousness. O ang gusto natin ay siguradong taliwas talaga sa salita ng Panginoon. At dito, na-appreciate, hindi ko maalala yung word for word na sinabi ng kaibigan kong pastor. Pero minsan nagkakwentuhan kami and then isa sa mga kalagayan noon ay mahaba ang pila sa loto. Bakit mahaba ang pila sa loto? Malaki yung jackpot. At minsan, sabi niya, may mga Kristiyano naglalaway. Hindi tumataya, pero naglalaway. At nangangarap, at nag-iisip-isip, wala pa, hindi pa sila tumataya, at hindi naman sila tataya, pero pinaglalaroan na. Kung sakali kaya, na bumili ako ng isang ticket, at tayaan ko yung mga numero, at manalo ako ng 100,000,000, woohoo! Hindi, ilalagay ko dito, gagawin ko to, gagawin ko. Ayun na. Isang bagay na hindi tama ay ginugusto. Ayan, nahuhulog tayo sa ilalim ng covetousness. Ang binigay na example mismo sa 10 Commandment ay ito, your neighbor's house. Sa kanya yun eh. So magpatayo ka ng sarili mo. Okay? And again, gusto mong makuha ito sa pamamagitan ng maling kaparaanan. Again, hindi legitimate transaction. Brad, gusto ko talaga yung bahay mo, gusto ko yung lokasyon, pwede ko bang mabili? Walang masama doon. Pero gugustuhin mo at gagamit ka ng mga kaparaanan na under the table or gagamit ka ng mga kaparaanan na mali para mapuwersa. May mga kumpanya bang ganon? Para ma-acquire yung lupa ng iba. Gagamit ng mga goons, tatakutin para pumirma sila. So on and so forth. Your neighbor's wife. Number 2, para makatulong sa atin. Secondly, we are willing to use, ito pa, para masabi natin na covetousness. We are willing to use incorrect means to gain what we want. Then our desire has become inordinate. Willing tayong gumamit ng mga kaparaanan na mali, hindi tama, para maging atin. Mandaraya. Para ba ganito? Gusto mong magkaroon ng 10 milyon. Masama ba? Not exactly. Pero ang ginawa mo, gumawa ka ng peking titulo at binenta mo yung monumento. Binenta mo yung gitna ng monumento. Meron bang gumagawa ng ganon? Gumagawa ng mga peking titulo? Yung isang lupa, 10 ang titulo, binenta sa 10 tao? Maling kaparaanan. At willing ka at kinukonsider mo at gumagamit ka ng maling kaparaanan para makuha yung isang bagay na ninanasa mo. Ito ay covetousness. While we may desire a good end, our readiness to employ any means, even evil means, to achieve it reveals the covetous nature of the desire. Muli,
dahil gusto mo na maging sa'yo, manloloko ka, manglalamang ka, mandaraya ka, para makuha yung isang bagay na gusto mo. Again, yun ay nahuhulog na sa covetousness. Number 3, thirdly, if our longings are sparked by comparison with other people, it is often evidence of covetousness. Again, alam niyo ho kapag nai-inspire ka lang at kapag naiinggit ka. Akala niyo ba yan? Halimbawa, yung kapitbahay niyo, nag-uwi ng bagong magarang kotse. Bihira, ganda ng kotse ah. Kaya ko rin yan. Kaya ko rin yan. Konti pang tiyaga. Sabi nga nila, konti pang kembot. Kaya din yan. Let's go! Na-inspire ka. Pero iba naman yung nakita mo, bihira. Gusto ko din yan. Nalamangan ako ah. Mas maganda yung kotse niya kaysa sa akin ah. Next week, yung 0 down payment, yun. So on. So again, let us be watchful. When we compare our lives with someone else, we usually begin to believe that the Lord has failed to be good to us. Lalo na sa panahon na nalalagay tayo na wala tayong kakontentuhan sa Panginoon. Wala tayong kakontentuhan sa sinusupply ng Panginoon. At yun ay nati-trigger kapag tumitingin tayo sa iba at nahuhulog tayo sa pagkainggit at doon na-develop yung covetous desire. Sabi ng Hebrews 13:5, let your conversation be without covetousness. Ano ang kabaligtaran ng covetousness? Be content with such things as ye have. Muli, hindi natin pinapatay yung meron kang desire na pangarap, healthy desire. Okay? Magkaroon ng sariling bahay. Hindi yung makontento daw Brother Paul. Meron kami ngayon inuupahan. Makontento kami sa inuupahan, so hindi na ako mangangarap ng hindi yun ang tinutukoy dito. Na huwag tayong mahulog sa pagiging discontent na inaakusahan natin ng Panginoon, nagagawa na tayo ng mali at i-focus natin ang ating buhay hindi binibigay sa akin ng Diyos, gagawin ko yung magagawa ko para makakuha ko. Number 4, the final heart check on our longings examines the attitude we have. Ito, ang ganda ng wisdom from Melissa Kruger. Sabi niya, the final heart check on our longings examines the attitude that we have as we wait for God to bring about what we desire. Ang tagal. Ang tagal. Wala pa rin yung sariling bahay. Wala pa rin yung sariling kotse. Ang tagal naman. If we wait with an attitude of grumbling, complaining, bitterness, anger, or ingratitude, then coveting is often at the heart of our struggle. Kung nauuwi na sa yung paghihintay, yes, pray namin, naghihintay kami, Brother Paul, pero nauuwi na sa grumbling, complaining, nagiging bitter na, or anger, or kawalan na ng pagpapasalamat, di ka na appreciative sa habang hinihintay mo itong bagay na hindi mo na appreciate yung araw-araw na binibigay sa iyo ng Panginoon. Malamang nahandun na ang covetousness sa puso. Sabi ni Thomas Watson, a man may be said to be given to covetousness when he takes more pains for getting earth than for getting heaven. Hindi forgetting na kinakalimutan. Kumbaga talagang mas give ka, yung effort, yung desire, yung lahat ng energy mo talaga binibigay mo for earthly things. And comparably much lesser yung effort mo para sa mga makalangit na bagay. He will turn every stone, break his sleep, take many or weary step for the world, but will take no pains for Christ or heaven. Hindi ka makakatulog kung paano gagawin ko para makuha ko yun. Hindi ka na mapakali, gagawin mo lahat, maghihirap ka para sa mga material na bagay na ito. Pero wala, pagdating sa spiritual. Sabi ni Thomas Watson, a man is already given to covetousness.
Paalala sa atin ng salita ng Diyos, Colossians 3 verse 1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affections on things above, and not on things on the earth. So muli, napaka mapanganib ng kasalanan ng covetousness. Bakit? Nasa puso. Pwedeng nakabarong, nakatayo sa likuran ng pulpito, pero nahandun ang paulit-ulit na paglabag sa ikasampung utos ng Panginoon. So let us be watchful. At totoo yung sinabi ni Jesus, take heed, beware and take heed of covetousness. Dahil ito ay isang napakadayang kasalanan at madalas nagmamaskara parang isang inosenteng pangarap, pero ito ay nagiging kasakiman na at nagiging covetousness na sa puso ng tao. With that, bigay tayo ng 6 minutes sa ating question and answer. Meron po may tanong? Ay, Sister Tina? Good morning po sa ating lahat. Ang tanong ko, Brother Paul, doon sa gossiping. Apo. Ako kasi naranasan ko yun eh. Nag-suffer ako dyan. Okay pa. Pero yung mga gumawa naman sa akin, alam kong, di ba may kasabihan sa Bible na kung ano yung tinanim, yun ang aanihin. Thank you for, salamat sa salita ng Diyos at andito pa rin ako nakatayo. Nakakapagpapuri pa rin sa Panginoon. At maraming salamat sa mga pinagdaanan ko. At alam ko, ang Panginoon ang gabay ko. Salamat. Okay. So walang question po? Sige po. Ayan. Again, one way or another, kung hindi man tayo ang biktima ng chismis, ito ang totoo, kailangan natin aminin, tayo ang nagchichismis. At kailangan natin bantayan yung ating mga sarili. Sapagkat talagang pwedeng makasira ng matindi. Meron ba ho ba? Question? Ayun, si Bertotoy. Hello. Good morning po, Brother Paul. Tatanong ko lang yung mga desire ng isang mananampalataya. Tinatanggap din natin na kahit mananampalataya na tayo, kung tayo ay nasa laman, nandoon pa rin yung kasalanan na nakatahan sa laman. Kung may pagkakataon na dumating na magkaroon tayo ng desire, pero alam natin na mali yun. Okay. At nandoon yung immediate na pagsaway ng banal na espiritu na nakatahan sa atin. Nahulog pa rin ba tayo dun sa kasalanan na covetousness, dun sa mga ganong instances sa buhay na nagkaroon tayo ng desire, pero nagkaroon naman ng immediate na kaisipan na ito ay mali, na ito ay hindi dapat gawin. Okay. Isa ho sa napaka mahirap sa Ten Commandments, sa kasalanan ng covetousness ay hindi ito quote-unquote tangible. Okay? Walang CCTV footage. At yung sinabi niyo, ang ina-assume ko, may desire. So ang ina-assume ko is nasa ilalim siya ng wrongful desire, covetousness. At sinabi niyo na sa biyaya ng Diyos, meron na doon yung agarang pagsaway ng banal na espiritu, maaaring may pinaalala sa ating salita ng Diyos at nakita natin, mali ito. Ang pinakatanong ay doon pa rin ba sa kasalanan? Well, kung pinagsisihan, una dapat talagang kahit isip lang wala naman tayong ginawa. Wala ako aksyon, pero ninasa natin yung isang bagay na ayaw ng Panginoon o hindi tama na makuha natin o para sa atin. Pagkailangan yung pagsisihan sa Panginoon. Now, ito ang problema sa kasalanan. Ang kasalanan ay parang masamang damo. It may be, let's say, ngayong araw na ito,
naisip mo yun, ninasa mo yun, pero sa biyaya ng Diyos, pinakita sa atin na mali, nagsisi tayo sa Panginoon, salamat. And then, Monday, Tuesday, then here comes Wednesday, sumulpot na naman. So, maaaring doon sa Monday, Tuesday, na talagang tumatawag ka sa Panginoon, na nalangin tayo sa Panginoon, mingi tayong tulong sa Panginoon para mapagtagumpayan yun, dahil alam natin na nandun yung danger, walang kasalanan, pero pwedeng mahulog ulit. Iba naman yung inaalagaan yung kasalanan. So, hindi ko alam kung nasaktuhan ko ho. Pero una, kailangan ay nahandon. Salamat sa Diyos kung nahandon yung pagpapaalala niya sa maling kaisipan, maling pagnanasa. Pero kailangan pagsisihan at trabahuhin na patayin yung kasalanan. Meron pa ho ba? Bago tayo dumako sa nag-text. Sa online po, meron po ba? Wala po. So kung wala na ho, babasahin ko lang ho. Ang magtatwa kay Lord o umagaw sa asawa ng iba o pumatay ng kapwa, Christian daw siya at may assurance sa salvation. Pwede ba yun? Again, mahirap ho at it will be irresponsible na magbigay ng blanket statement sapagkat pwede bang ang Kristiyano ay mahulog sa grabing kasalanan? Yes. Kristiyano ba siya? Yes. At maaaring yung assurance niya sa time na yon or for a while ay nasa low level, pero kung totoo siyang Kristiyano, yung security niya ay hindi nagbabago. Kasi ang may hawak ay ang Panginoon. Now, kaya ako sinasabi ho na mahirap magbigay ng blanket statement sa ganitong question sapagkat kailangan kong makausap yung tao. Meron bang kung siya'y member ng church, meron bang discipline na nangyayari? At kung meron discipline na nangyayari, meron ba siyang pagpapailalim sa church discipline? Kung meron pagpapailalim sa church discipline, meron bang ebidensya ng pagsisisi sa kanyang buhay? Okay? Mga kapatid, kwento ko lang ho sa inyo. Listen po. May pastor na nadiskubring merong immoral na ginagawa sa church. Yung pastor ay didisiplina ng church. Disiplina daw si pastor. Pero nung na-detect niya na hindi na siya ibabalik, anong ginawa niya? Nagsama siya ng mga pulis sa church at inagaw niyang sapilitan ang church. May pagsisisi ba yun? So, muli, giving a blanket statement is very dangerous, lalo na sa mga ganitong so I will need more details. Pero ang sabi ni John sa 1 John chapter 3, yung nagpapatuloy sa kasalanan, ay hindi anak ng Diyos. Ang Bible ho ang nagsabi ng bagay na yon. Ang Kristiyano ba ay nahuhulog sa kasalanan? Yes. Pero yung nagpapatuloy, ibang kaso ho yun. Number next, may Christian na gumagastos ng milyon sa luho while madami ang naghihirap at nagugutom. Kasalanan ba yun? Example, trip around the world. Well, yung Kristiyano ho na yon, given yung premise ng tanong. Okay, ang premise ng tanong, millions ang ginagastos for leisure, pero seemingly, ang ina-assume ko doon sa tanong, ay kung hindi man halos wala, ay napaka-konti na inilalaan sa good works. May kasalanan? I believe so. Sapagkat malinaw ang sinabi ng salita ng Diyos, we must be rich in good works. Kung naalala niyo ho, pinag-aralan natin sa 9th commandment, hindi masamang i-enjoy ang mga fruits of your labor. We can honorably, we can enjoy the fruits of our labor glorifying God. Okay? So, hindi necessarily masama na mag-trip to Singapore. Hindi necessarily masama. Pero ang tanong ko ito, kamusta naman yung pagtulong? Kamusta yung paglilingkod? Kamusta yung commitment sa church na nagpapakilalang Kristiyano? Okay? So, baka mamaya ang kailangan ay hindi i-cancel yung trip dahil hindi necessarily masama, baka kailangan dagdagan yung good works. Nakakuha niyo ho? Okay? So, ayaw naman natin na totally bawal mag-trip. Bad trip. Hindi. Magkakasala, magiging legalistic tayo nun na bawal mamasyal, hagat may nagugutom.
wala. Maglalagay tayo ng batas na hindi naman nilagay ng Panginoon. Pwede nating i-enjoy. He gave us all things richly to enjoy, but we must also be rich in good works. So muli nga ho, ay maganda kung makakausap, matitignan kung yung pamumuhay sa mga nasa ganong kalagayan. With that, again, gusto ko kayong encourage mga kapatid, ang isa sa mga plano natin na magiging bago sa ating ministry ay ang ating Q&A Sunday School. Ayan. Hindi Q&A pagkatapos ng Sunday School, kundi Q&A Sunday School. Every last Sunday ng every other month. At sisimula natin this August. August 31, yung Sunday na yun, yung Sunday School natin is all about Q&A. So, priority ho yun nandito sa church, yung mga live questions. Pero meron tayong, maglalagay tayo ng question box dyan sa likuran, or maggagawa rin tayo, hindi ko alam sa ating multimedia team kung paanong gagawin, kung saan i-message yung mga katanungan, and then filterin ho natin. Filterin natin muli. Alam niyo, may mga tanong na gustong magpatama, may mga tanong na gustong, ano ba yun? May gusto lang may gustong, minsan nararamdaman ko yun eh, may mga tanong na merong gustong lumabas sa bibig ni Brother Paul. So, no. Ang ano natin, as far as we can discern, are legitimate questions talaga. And kung sakali mang may follow-up question, for example, dito sa church, may live question, tapos kulang yung sagot ni Brother Paul, may follow-up question, hanggang isang follow-up question lang, para hindi maging discussion or debate, and then mabigyan din ng tsansa yung iba. Okay ho ba yun? So we're looking forward to that. That will be on August 31, Lord willing. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat, O Diyos, sa iyong mga salita, sa iyong mga katotohanan, and Lord, as you have commanded us, na huwag kaming maging sakim, or that we should not covet. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi namin nababantayan ang nasa ng aming mga puso. At Lord, madalas ito'y tago, Panginoon, at tawa, tulungan mo kami na maging mapagbantay. Ingatan mo kami, O Diyos, ang iyong buong iglesia sa dakong ito, maging sa aming time ng fellowship, ikaw puno ang malawalhati, at maging ang pagkain pagsasaluhan ay pagpalain mo para sa aming katawan. Lord, again, inaalala namin sa iyong aming mga kapatiran na may mga medical conditions, may mga problema, O Diyos, nawa iyong kahabagan, tulungan, at patuloy, Panginoon, ang iyong biyaya ay sumagana sa kanilang pangangailangan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. Break time po tayo. 10:05. Let's come back para ho sa ating worship service.